Okay, one more song po. Because He lives at inaanyahan ko po ang lahat na tayong tumayo. And life is worth the living just because lang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Diyos. Sapagkat ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan. Hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa, na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan at sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Diyos. Sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. At hindi lamang gayon kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu. Sa makatuwid bagay tayo na may nangagsisihibik din sa ating sarili sa paghihintay ng pagkukukup na dilit iba ang pagtubos sa ating katawan. Amen. Tayo ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, muli sa iyo po namin ipinagkakatiwala na ikaw ang siyang, alam po namin na ikaw ang siyang tinapay ng buhay, Panginoon. Ang salita mo ang siyang tinapay ng buhay. Siya, Lord, ang aming buhay, O Lord, at ikaw ang siyang patuloy, Panginoon, na maghati-hati sa aming kalagitnaan. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Amen. Tayo po ay makapo, mga kapatid. Amen. Isa pong magandang gabi. Pinamili ako ni Pastor kung saan ko gusto. Meron tayong chosen eh. Salamat sa ating buting Pastor sa patuloy na pagtitiwala, praise God, sa patuloy na pagkakataon na ibinibigay sa inyong abang lingkod. Praise God. At sabi niya, kung ayaw mo sa capstone, doon ka sa San Jose. Wala pa rin lusot. Subalit, salamat sa Panginoon at nakikita natin na ang panahon, mga kapatid, ay kasi kung minsan yung paghihiwalay ay merong napakalaking bagay ay ang magagawa. At nalaman natin yung mga kasaysayan that time na doon sa lugar ng Tarlac, maganda lagi yung samahan kasi andun yung pagtutulungan, pagkakaisa, hindi nagkakahiwalay, mga kapatid. Kuwan ka na nandun ka na sa time ng walang gumagambala sa'yo. Walang mga problema. Lahat ayos, lahat ng mga bagay.
Subalit nakita ng Panginoon, mukhang nag-i-enjoy itong mga tao sa ganitong kalalagayan. Ginulo niya Di ba? Ginulo. Nagkawatak-watak ang gawan, nagkanya-kanya. May mga pastor na kung saan napunta. Pesgat ito ay sadyang kalooban ng Panginoon. So, anong nangyari mga kapatid sa mabang panahon? Nakita natin na tumubo ang maraming mga gawain. Di ba? Natayo ang maraming church. Nang dahil doon sa pagkakabahabahagi, mga kapatid. Nagkaroon ng paghihiwalay Kaya nga all things, kung titignan natin ay parang hindi maganda kasi separation, nagkakaroon ng di pagkakaunawaan. Magulo, mga kapatid. Subalit, yun ay ang sakdal na kalooban ng Panginoon. Doon sa time ni Abraham, mga kapatid, di ba, nagkaroon din ng hiwalayan. Kailan dumating yung blessing ng Panginoon? Nung dumating yung separation. So nakita natin na ang palatuntunan ng Panginoon ay siyang dapat na masunod. At naalala ko mga kapatid na doon sa isang pelikula, kapag natatapos na yung palabas, nakalagay doon lahat sa baba yung mga director, assistant director, engineer, cameraman, instantman, assistant instantman. Napakarami mga kapatid. Nakita nyo? Ang dami, halos libo-libo yung nakasulat ng mga malilid doon. Sabi ko, bakit ganito? Napakaraming mga kinakailangan na tao para may produce yung isang panoorin o yung isang pelikula. Katulad yung Superman or yung Spider-Man o yung Batman Begins, ganun. Pag tinignan mo mga kapatid, pagkatapos ng pelikula, napakaraming mga karakter na nakasulat doon sa baba, nakasama nung gumawa ng pelikula. So sa ating kapanahon mga kapatid, napakaraming tao. Milyon na tao mga kapatid. Subalit iilan lang yung bride na kumikilos sa kanyang kapanahunan. So di ba? Ang daming tao. Ang daming mga nasasayang na buhay. Subalit, ang lahat ng mga itong mga kapatid ay merong direktor na siyang gumawa ng lahat ng mga bagay na ito. May kanya-kanya tayong papel sa buhay mga kapatid. Di ba? Yung papel, kapag ginagawa yan, merong pino at merong magaspang. Yung papel diliha, di ba? Merong 1,000, merong 120. Pero lahat yan mga kapatid, merong purpose ang Panginoon. At kung minsan nga nagtatanong tayo na bakit may mga taong ganito na nilalang ang Diyos? Wala kang magagawa. Yun yung nakalagay doon sa aklat Kaya ang gagawin lang natin, gampanan lang natin yung ating tungkulin bilang isang manampalataya sa huling kapanahunan. So dito sa ating binasa mga kapatid, pag di na ako nagsuot ng salamin, hindi na ako makakabasa Wala na talaga, malabo na yung mata. So dito sa aklat ng Romans, sabi niya rito, sapagkat naalam, sa verse 22, sapagkat naalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan. Sabi sa English, for we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. Ibig sabihin, nagkakaroon sila ng pain mga kapatid. Sila ay hindi lang tayo nahirapan, kundi pati ang kalikasan ay nahirapan. Pain. So, ang pag-uusapan natin sa gabing ito mga kapatid, lagyan natin ang pamagat na the world in birth pains. Andun na ang mundo sa matinding paghilab mga kapatid. So, ang isang babae na nagdadalang tao kapag siya ay malapit ng mga anak, marami siyang naramdaman hindi naman tayo babae, pero nakikita natin sa ating may bahay kapag sila ay nagdadalang tao, ang daming pain na dumarating sa kanila. Nawawala lahat, ang daming nagbabago. Subalit kapag dumating na rin sa time na magluluwal na ng sanggol mga kapatid, andito na yung bagay o panahon ng kapanapanabik sa isang babae na mga anak. So, punta mo tayo doon sa natural na
Ang kalalagayan mga kapatid. Kapag dumating na yung babae sa panganak, hihilab yan. Di ba? Yung hilab niya mga kapatid, hindi ito basta-basta paghilab, kundi matinding paghilab yan. Halos sabi nga niya, ayaw ko ng manganak. Ayaw ko nagbuntis. Kasi napakasakit pala. Ibig sabihin yung pain na kanilang nararamdaman, walang katumbas yan. Di ba? Napakahirap. Kaya dito sa ating binasa, nagdaramdam. Hindi lang tayo, kundi pati ang sanglibutan, pati ang kalikasan mga kapatid, ay nagdaramdam. Sapagkat gusto rin nilang dumating doon sa pagtubos na dati nilang kalalagayan mga kapatid, kasi ang mundo hindi man ganito lagi, dati. Di ba? Hindi tayo magtataka mga kapatid kasi yung globe, yung bilog na ganon, kasi nung grade 6 kami, nakikita namin yung globe, nakatuhog yan sa matigas na alambreng ganon. Sabi ko, Sir Kaka, bakit hindi diretso yung pagkakagawa nung bilog? Dapat tinuhog mo diretso yung pag ganon. Hindi niya may paliwanag. Sabi, ganyan yung pagkakayari niya, patagilid na ganon para raw naiikot. Yung pala merong nangyari mga kapatid. Hindi aksidente na kapag nakakita kayo ng yung globe na nakatuhog, itagilid yung kalalagayan pag ganon. Oo, tabingi. Hindi aksidente yun. Sapagkat before na mangyari mga kapatid, merong nangyari doon sa panahon ni Noah. Bakit tumagalit ang mundo Lumubog ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Hindi niya may paliwanag kung bakit nagkaganon. So ngayon, darating ang panahon na ipapanumbalik ng Panginoon. Iba yung dati. Sabi nga natin, buting pastor, hindi lang basta lindol yung magaganap. So ngayon, sa pagdating ng panganganak ng isang babae, mga kapatid, pag humilab yan, pa isa-isa pa lang kasi, ang tawag doon, nagle-labor na sister. Nagle-labor na yan. Pag sinabi mo nagle-labor, yung hilab yan hindi pa sunod-sunod. Pa isa-isa pa lang sa loob ng 1 minuto, 2, ganon. Pero pag yung time na nagsunod-sunod na ihilab, mga kapatid, yung sakit nagsunod-sunod na, nadarama na nung babae, yung hindi mo may paliwanag, hindi mabigyan ng solusyon na karamdaman, na sakit. Anong mangyayari rin mga kapatid? Meron isang bagay na puputok doon. Anong number 1? Tubig. Amen. Mapupunit yung panubigan. Praise God, kasabay ng paghilab, kasabay ng sakit, mga kapatid. At kapag napunit ang panubigan, mga kapatid, anong kasunod nun? Anong mangyayari? Praise God, magkakaroon ng bahid ng dugo yan, mga kapatid. At ang kasunod nun, lalabas na ang buhay. Pero bago dumating yung mga kapatid, nakikita natin na yung pagdaramdam nung magulang o yung babae, halos isumpa niya, mga kapatid, yung hirap ng panganganak. Kasi walang katumbas So sa panahon na ito, mga kapatid, dumating na rin ang mundong ito dun sa hindi basta-bastang paghilab. Inabutan ko yung sakit na yung anthrax, yung sasabi anthrax that time, mga 1990s siguro yun, yung anthrax, tapos dumating yung SARS, di ba? Kaya nga lang hindi naman siya masyadong naging banta sa kalusugan ng mga mamamayan. Hilab yun. Sumasakit konti-konti. Subalit itong panahon na itong mga kapatid, so kung babalikan natin yung unang paghilab ng mundong ito, praise God, merong sinasabi, pero bago tayo pumunta roon, mga kapatid, buksan natin kasi nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat binigyan tayo ng propeta sa ating kapanahunan. Andito tayo sa prophetic na panahon, mga kapatid. Dito sa aklat ng 2 Peter, tingnan natin sandali. Sa 2 Peter,
chapter 1, verse 19. Yan, ang sabi niya rito, at kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula. Makinig kayo mabuti mga kapatid. Yung hula, ito ay vision. Ito ay isang pangitain. Di ba? Ito ay mangyayari doon sa hinaharap. Hula eh. Prophecy, sabi niyan, at kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula, na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan. Vision. Nagaya ng sa isang liwanag, na ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Alalahanin natin mga kapatid na tayo ay nasa madilim na bahagi ng panahon. At andun na tayo sa panahon ng pagbubukang liwayway mga kapatid. At kapag dumarating tayo doon sa panahon na mga kapatid, nag-aagaw yung dilim at liwanag, doon dumarating yung pospos na kadiliman. Mga kapatid, nasaan na tayo ngayon? Andun na tayo sa pagbubukang liwayway. Anong sabi niya rito? Kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng isa sa liwanag na lumiliwanag sa dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso, na maalaman mo na ito na alinmang hula ng kasulatan, sabi sa English, knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. Hindi lamang ito gawa-gawa ng tao, mga kapatid. Ang aklat na ito, mga kapatid, ay hindi lamang gawa-gawa ng tao o kaisipan ng tao. Ano sabi niya rito? Sabi niya rito, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman. Yung vision ay yung prophecy. Hindi ito bunga ng tulog. Hindi ito nangyari sa sobrang pagod ng tao, kaya na naginip siya na gano'n. Hindi, mga kapatid. Kundi ito ay kinasihan ng Diyos, mga kapatid. Ang sabi niya rito, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsasalita buhat sa Diyos. Ang sabi nito, na nangaogdyukan ng Espiritu Santo. Kaya napakabuti ng Diyos, mga kapatid eh. Yung prophetic, pag sinabi yung prophetic, ibig sabihin, foretelling events. Nakikita niya yung mga mangyayari bago pa man mangyari. Di ba? Prophet yan eh. So, paano nila malalaman yung mga lihim? Paano nila malalaman yung mga mangyayari sa hinaharap kung walang propeta na ipinagkaloob ang Diyos? Sabaw sa atin sapagkat sabi sa aklat ng Amos, walang gagawin ang Diyos kundi kanyang ipapahayag ang kanyang mga lihim sa kanyang mga lingkod na propeta. Ay, maraming lihim. Sa aklat ng Henesis, ang daming lihim, mga kapatid. Natatakpan, mga kapatid. Binabasa nila, subalit hindi nila nauunawaan. O, naitago. Nung dumating ang propeta, mga kapatid, yung watchman, inilahad sa ating kalagitnaan. Dumating ang guide sa ating kapanahunan. Ibinigay niya yung tamang daan na ating tatahakin, mga kapatid. Sapagkat tayo ay nabubuhay na doon sa malupit, sa matinding paghilab ng mundong ito, mga kapatid. Nangyari unang paghilab, mga kapatid, doon sa, sabi ng message, sabi doon sa pamagat na this day, this scripture is fulfilled. Sabi niya, the world is in birth pains now. Sabi niya, the old has to be done away with so the new can be born. Just like a seed has to rot away in order to give new life. Diba dito sa aklat ng John chapter 12, tingnan natin sandali, mga kapatid. Sa aklat ng Juan, kapitulo 12, sa talatang 24, sabi niya rito, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil ng trigo
ay mahulog sa lupa at mamatay, ay matitira siyang mag-iisa. Ngunit kung mamatay, ay nagbubunga ng marami. Yung binhi, mga kapatid, halimbawa, meron ako isang binhi ng palay. At itinago ko lang ito, mga kapatid. Inilagay ko sa isang garapon. Walang mangyayaring pagbabago sa kanya, mga kapatid. Mananatili siyang nagsosolo. Subalit kapag ito ay inilagay mo sa lupa at namatay, mga kapatid, kasi doon sa binhi, mga kapatid, kailangan ang mabulok doon yung nasa labas ng binhi. Hanggat hindi nabubulok yung mga kapatid, hindi sisilang yung binhi na nandun sa loob ng binhi, mga kapatid. Kasi may mga binhi na mahirap tumubo eh. Katulad yung binhi ng ampalaya. Kasi matigas yung balat mo. Kailangan mo na mabulok yun, mamatay. And then saka palang sisilang yung buhay na ando sa loob. Now sabi niya ito, ang umiibig sa kanyang buhay ay mawalan nito, at ang napupuot sa kanyang buhay sa sanglibutang ito ay maiingatan niya on sa buhay na walang hanggan. Sabi ng prophet doon sa kanyang message, sabi niya, and how the pains, birth pains struck the world in World War I. She had a terrific pain, matinding paghilab na eh. Nung unang digmaang pandagdig, humilab na rin siya, mga kapatid, na isang matinding paghilab. Sabi rin ito, and how the pains, birth pains struck the world in World War I. She had a terrific pain because they had poison gas. Meron na silang mga poison gas that time. And so forth, that almost could destroy the world. And in World War II, humilab na naman. Di ba sabi, she struck another harder pain. Nung unang paghilab, mga kapatid, yung First World War, kuwan lang siya eh. Medyo kumagat yung hilab. Matindi na rin. Pero wala namang kasig ng anak na paghilab, lumabas agad yung bata. Sabi ko kanina, bakit ang babae, kapag nagdadalang tao, laging ang bilang niya, 9 na buwan lagi. Hindi ba pwedeng gawing 15 buwan yun o 12 buwan? Bakit laging andun lang sa 9 na buwan? Ano kaya ibig sabihin nun? Kasi iba, 7 months eh. Di ba, nakakaroon ng problema. Pero kadalasan, halos 90% na ipinapanganak, 9 na buwan. Di ba? So ngayon, marami ng artificial ang nangyayari. Hindi na nila nararamdaman, mga kapatid, yung tunay na panganak. Yung birth pains, hindi na nila nararamdaman. Kasi ginagawa ng painless ang lahat ng mga bagay. Diba? Gusto mong mga anak, sasaksakan ka lang ng anesthesia and then palalabasin na yung tiyan dito sa tiyan mo. Hindi mo alam yung birth pains. Ano yung system, mga kapatid? A man-made system. Sistema ng tao, mga kapatid. Subalit ang Diyos, mga kapatid, ay ginawa niya ang lahat ng mga bagay na ito sapagkat sinabi ng propeta na ang natural ay tipo ng sa spiritual. So ngayon sa panahon ng Second World War, mga kapatid, humilab, di ba? They had blockbuster and also an atomic bomb. She cannot stand another labor pain. With this missile and things today, one more one will throw her into a space where she will now be delivered. And there will be a new earth. And the Bible said, there will be. Kapag naganap, mga kapatid, yung ikatlong paghilab. Amen! Anong mangyayari sa mundo? Praise God, bakit? Sabi ng prophet, bakit nangyayari mga paghilab na ito? Bakit nangyayari ang paghilab sa isang babae ng mga anak? Sapagkat merong buhay na kailangan lumabas doon. Hindi siya pwedeng manatili doon sa sinapupunan ng magulang. Bakit, mga kapatid? Kapag nanatili bata roon, pag lumampas siya ng 9 na buwan, mamamatay yung bata. Mabubulok siya. Bakit nagkakaroon ng paghilab? Para mailuwal yung bagong buhay sa iyong sinapupunan ng magulang. So ngayon, mga kapatid, kapag dumating yung time na humilab, yung ikatlong digmaang pandaigdig, COVID,
Di ba? Isa itong paghilab, isa itong pain. Hindi lang sa bansa natin, kundi pang buong mundo. Nangyayari ang paghilab na itong mga kapatid. At sa anumang oras, iluluwal ang sanggol sa sinapupunan ng iglesia, mga kapatid. Hallelujah! Nasaan na tayo? Nakita natin yung mga palatandaan, kompleto na eh. Sabi, tingnan niyo yung puno ng igos, yung puno ng igos, Israel, sabi ng kasultan, pag ang kanyang bunga, talagang namukadkad, nagmunga eh. Mga kapatid, isang mayamang bansa ang Israel. Praise God. Sabi niya, under every prophet message, Israel got a birth pain. Doon sa panahon ng ating Panginoon doon sa Israel, mga kapatid. Sabi rito na sa ating binasa, under every prophet message, Israel got a birth pain. Doon sa time na yun, maraming mga matatalinong tao, mga kapatid. Maraming mga nag-aral ng mga Bible school, hindi mo matawaran ang kanilang makaalaman, mga kapatid. Ang sabi niya rito, because that this prophet would come on the scenes after the theologians and clergymen will have the church all in organization form. And when them prophets come on the scenes with thus saith the Lord. Kapag dumating ang propeta, mga kapatid, sa kalagitnaan ng mga denominasyon at meron siyang daladalang thus saith the Lord, iba yung sabi, they shook them, churches, and she had a birth pain. Anong mangyayari? Magkakaroon sila ng birth pain na kailangan mailabas yung buhay doon sa sinapupunan. Sabi niya, finally she had birth pains from up until she delivered a son of the gospel, which was the word itself made flesh. Pain. Sabi, no pain, no gain. Di ba yung mga nagbabarbel? Huwag lang yung kunay, kasi yung iba, para lang lumaki yung muscle nila, nagtuturok sila ng mga gamot para lumaki yung mga muscle. Hindi ko yun, hindi mo masyadong matatamasa yung gain na hinanap mo pag ganon. Kasi pag huminto ka magturok, papayat ka rin agad. Samantalang no sa mano-mano, mga kapatid, na pagba-bodybuilding o nagbubuhat ka ng barbell, talagang unti-unti mo itong makakamit. Subalit, sino nang subukan mag-barbell sa inyo pagpunta sa gym? Napakahirap, mga kapatid. Para kang lalagnatin sa hirap, sa sakit na madaramdaman mo. Sumasakit yung mga muscle, yung bewang, yung binti. Subalit, merong isang pakinabang yan. Kasi meron kang minimithi eh. Meron kang inaasam na gusto mong mangyari sa katawan mo, na maging maganda ang katawan mo, maging malakas ka. Dadaan ka ng maraming pain para makamit mo yung iyong pinapangarap. No pain, no gain. Now, sabi niya rito, doon sa John 1, tingnan natin sandali, mga kapatid. Sa chapter 1 hanggang 3 ng John. Sabi niya, nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Sa English, in the beginning was the Word. Yung word kasi yung salita eh. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 2. The same was in the beginning with God. All things, verse 3, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Laktawan natin, punta tayo sa 14. Chapter 14, yan ding verse na yan. Chapter na yan. Sa Tagalog, basahin ko sa Tagalog, sabi niya, at nagkatawang tao ang berbo, at tumaan sa gitna natin,
At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, gaya ng bugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Pinatotohanan siya ni Juan at sumigaw na nagsasabi, ito ang aking sinasabi, ang pumaparitong nasa hulihan ko ay magiging una sa akin, sapagkat siya ay una sa akin. Now, sabi ng prophet, so the church really is in birth pains today against for the deliverance of the Son of God to come again. All of our theologians, all of our system, all of our denominations has rotted right from under us. So we are in birth pains, and a message from God always through the church in heavier pain. Diba? Sabi niya, so we are in birth pains and a message from God always true. The church in heavier pain. Yung mensahe ng Panginoon, mga kapatid, hindi ka dadali ng Diyos doon sa panahon ng piknikan. Lagi niyang dadalin ang tao ng Diyos doon sa heavier pain, mga kapatid. Bakit? Meron siyang gustong palabasin sa bride. Hallelujah! Kasi pag anto ka lagi masarap ang buhay mo, hindi mo magawa manalangin, hindi ka makaluhod sa Panginoon, ang buhay mo pawasi-wasi, kasi marami kang pera. Paano siya naging provided sa'yo? Hindi mo maramdaman yung naramdaman ng ibang tao, mga kapatid. Heavier pain, lagi ando sa mahirap na kalalagayan. Bakit? Meron gustong palabasin ng Diyos sa'yo. Di ba? Kasi mahirap. Marami kang pera eh. Tapos, siyempre, pag mananalangin ka, Lord, pag nangailangan ka, alas hindi mo makuha manalangin. Kasi may bubunutin ka eh. Ang Diyos magiging number 2 na lang sa buhay mo. May sakit ka, tapos sa ospital, may pera ka eh. Punta ka doon sa ATM, withdraw. Kailangan mo pambili ng antibiotic, ganito, yung antibiotic na kailangan mo, nagkakahalaga ng 5,000. Bali, wala lang yan. Hindi mo makukuha manalangin. Kasi may pera ka eh. Hindi mo mararamdaman yung pain. Subalit kapag binigyan ka ng Panginoon, ng mensahe. Sabi ng propeta, ang mensahe ito lagi kang idadala doon sa mabigat na kalalagayan. Di ba? Magagawa mong umiyak sa Panginoon, andun ka sa time ng desperation. Masasabi mo ang mga bagay na inililihim mo sa asawa mo. Yung mga bagay na itinatago mo, masasabi mo, andun ka sa time ng desperation, ng time ng pain. Hallelujah! Hindi ko alam kung ano yung mapangaral ko. Sabi ko, pinakamahirap mangaral, mga kapatid, yung ando ko sa harap ng maestro mo eh. Mahirap eh. Sabi ko, ang dami naman mga time. Bakit ganun? Sa 24, schedule ko na naman, mga kapatid. Kaya sabi ko, imbis na bibiyahe pa ako kanina, sabi ko, mapapagod ako, lalo akong mahirapan. Abunuhan ko na lang yung boundary. Kasi mahirap ang biyahe namin ngayon, mga kapatid. Halos walang pasahero. Ang pera ko lang maghapon, 1.5. Andun yung diesel, andun yung boundary, andun pa rin yung iuwi ko. Hirap. So ba't nakikita natin na nararamdaman natin yung pain? Kasi humihilab, mga kapatid eh. Di ba? So ngayon, mga kapatid, ang lahat ng mga bagay ay ginawa ng ating author. Amen? Lahat, siya ang gumawa, isinulat niya ang lahat ng mga bagay mula doon sa pasimula at hanggang dito sa wakas, mga kapatid. Praise God. So ngayon, sabi ng prophet, notice dito sa message na the sixth seal. Notice sabi in 13th chapter now of Isaiah, let's begin here at the 6th verse. Sabi niya, hold, for the day of the Lord is at hand.
It shall come as a destruction from the Almighty. Basahin nga natin sa Tagalog mga kapatid, dito sa aklat ng Isaiah. Sa chapter 6, o Isaiah chapter 13, verse 6. Sabi sa Tagalog, magsiangal kayo, sapagkat ang araw ng Panginoon ay malapit na. Si Isaiah mga kapatid. Nakikita niya yung mga bagay na nasa malayo kasi prophet said that time. Sabi niya, sapagkat ang araw ng Panginoon ay malapit na, darating na pinakapaggiba na mula sa makapangyarihan sa lahat. Kaya't lahat ng kamay ay manghihina at bawat puso ng tao ay manglulumo. At sila ay manglulupay, mga pagdaramdam at mga kapanglawan ay daranasin nila. Sila ay mga gihirap na gaya ng babae sa pagdaramdam. Mga kakatigilan ang kanilang mga mukha ay magiging parang liyab. Narito ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating, mabagsik na may puot at mabangis na galit upang gawin kagibaan ang lupa at upang lipulin mula roon ang mga makasalanan niyaon. Sapagkat ang mga bituin ng langit at ang mga gayak niyaon hindi magbibigay ng kanilang liwanag. Ang araw ay magdidilim sa kanilang pagsikat at hindi pasisilangin ng buwan ang kanyang liwanag, at aking parusahan ang sanglibutan dahil sa kanilang kasamaan at ang mga masama dahil sa kanilang kabaluktutan, at aking patitigilin ang kahambugan ng palalo, at aking ibababa ang kapalaluan ng kakilakilabot. Ano ito mga kapatid? Great Tribulation. Sabi ng prophet, ito yung sixth seal. Sixth seal is the Great Tribulation, mga kapatid. Ito yung matinding paghilab. Pero bago pa mangyari ito, mga kapatid, magkakaroon na ng tinatawag na pag-agaw. Amen. Patindi ng patindi ang paghilab. Lahat, mga kapatid, nakapalibot na sa mundong ito ang mga atomic bomb. Diba? Mundo ito, merong bomba rito nakalutang. Nakapaikot dyan, mga kapatid. Ang karagatan punong-puno yan ng mga atomic bomb, mga kapatid. Saan paroroon ang mundong ito, mga kapatid? Saan tayo magtatago? Amen. Ang pag-asa lang natin, mga kapatid, ay ang Panginoon. Hallelujah. God will make a way to escape. Tatakas tayo sa mundong ito, mga kapatid. Pag tumakas tayo sa mundong ito, wala kang dadali na mas ano pa mang bagay sa buhay mo. Diba? Wala kang ibang dadalin. Ang isang pagtakas ay isang maselang bagay. O ilagay natin sa natural, kapag ikaw ay bilanggo at ikaw ay tumakas, lahat ng kilos mo, lahat ng galaw mo ay dinumero. Bakit? Sapagkat ang katumbas to, kapag nakita ka ng gwardya, alam mo na yung mangyayari sa iyo. Titirahin ka ng machine ganyan. Mamamatay ka. In the spiritual speaking, mga kapatid, ang pamuhay natin, mga kapatid, ay para tayong lumalakad sa pagitan ng buhay at kamatayan, mga kapatid. Ang hirap-hirap naman yan, Brad. Ang dami-daming bawal. Wala kang magagawa. Yun ang sinabi ng Panginoon. Yun ang sinabi ng guide. Di ba? Napakasimple. Marami tayong mga simpleng mga bagay na nakakalimutan, mga kapatid. Alalahanin natin, mga kapatid, nang bago sila pumasok doon sa lupang pangako, may mga anak ang Israel na mga hindi tuli, mga kapatid. Nakalimutan nila. Sa sobrang ganda ng paglalakbay nila nakalimutan nila. May mga kasama pala silang mga uncircumcised. Pati anak ni Moses, di ba? Anong ginawa? Kailangan hasain uli, Pastor. Barabong, hasain uli. Yes. Oh. Spiritually speaking, mga kapatid, kailangan tayong dumating dun sa time na iwanan natin yung lumang pagkatao. Mga ko lang ito Sabi nga, ko lang yan, simpleng pangangaral lang yan Pero alalahanin niyo, mga kapatid, mahaba na yung tinakbo natin. Mahaba na. Dadaan pa ba natin yung justification? Dadaan pa ba natin yung sanctification? Andito na sa baptism of the Holy Ghost, mga kapatid. Andito na tayo sa time. Alalahanin natin, mga kapatid, nang tumunog ang trumpet. Nung dumating yung sigaw, ang mensahe, mga kapatid.
pinalabas tayo mga kapatid. At ang bawat ilawan ay pinag-igi natin, di ba? Pinag-igi ang bawat ilawan. Makikita natin sa chapter 25 ng Matthew. Doon sa mga berhen na yun, mga kapatid. So, ba't anong nangyari? Tignan nyo, may babasa lang ako rito sandali sa... Malapit na tayo matapos. Huwag kayo mainip. Praise God. Babagalan ako rito sa the table ko. Now, sabi niya rito mga kapatid sa message na the mark of the beast. Sabi niya, you get an old lamp, all where the carbon gets on the lamp wick, it will smoke your lamp. Sabi niya rito, that's what the matter with us. We got too much carbon on the lamp. Kasi yung ilaw mga kapatid, kasi mga tao ngayon, high-tech na sila. Wala na tayong mga ilawan na nakikita ngayon, yung lampara kung tawagin. Sa amin kasi, gagawa lang kami ng ilaw doon sa bukid at nilalagyan namin ng gas yun, meron siyang pinakapabilo. Di ba? Yun. So ngayon, kapag yung ilawan na yun mga kapatid, pinabayaan mo na hindi mo itinitrim yung pinakapabilo niya, ay mga nabubuhay ng mga 1960, alam yan, 70, yan. Yung pabilo niya, aalsin mo yung sunog na tela. Hindi lang yung buhok ang tinitrim. Kailangan mo rin itrim yung ilawan mo, yung pabilo ng ilawan mo. Kasi kapag pinabayaan mo, na panay uling yung ilawan mo, mayroon siyang liwanag, pero mausok. Nakuha nyo? Smoke belching. Ang buhay. Kapag ang sasakyan mo, brother boy, smoke belching, huhulihin ka ng mga kundyan sa smoke. So, spiritual speaking, mga kapatid, lilinisan mo siya. Ituloy natin pagbasa. Sabi niya rito, that's what the matter with us. We got too much carbon on the lamp. Maraming uling eh. Sabi niya, too much carbon. The fire can't draw right. Hawak-hawak natin mga kapatid yung ilawan, yung mensahe sa kapanahunang ito. Subalit hindi natin hinahayaan natin na naging mausok yung ilawan natin. Pinababayaan natin na umuusok. Praise God, sabi niya rito, too much carbon. Sabi niya, the fire can't draw right yung liwanag niya mga kapatid, hindi makapagbigay ng tamang liwanag. Yung ilaw niya, imbis na kulay blue, naninilaw kasi punong-puno ng dumi yung mitya. Pati tuloy yung mga tao na sumusunod sa kanya, dala-dala niya ilawan, napupuno ng uling yung kanilang mga ilong. Kasi mauling eh. Ako'y nangungusap mga kapatid sa spiritual. Sana nasusundan nyo. Di ba? Imbis na mapagpala yung kapatid na sumusunod sa'yo kasi mayroon kang dala-dalang mensahe. Dala-dala natin ang mensahe mga kapatid. Andito sa ating kapanahunan, ang mensahe at nasa atin na pinagkaloob ng Panginoon, yung ilawan. Anong ginagawa natin sa ilawan? Hindi natin inaayos yung buhay natin eh. Hindi natin inaalis yung mga uling na nakakulapol doon sa ating ilawan. Kaya hindi ka makapamuhay. Tayo makapamuhay ng sakdal sa harapan ng Panginoon. Hallelujah! Birth pains. Amen. Gusto ko nang tapusin mga kapatid. Tignan niyo mga kapatid, that time na ang Panginoon ay nagkatawang tao, merong layunin. Nang pinasan niya ang crossbound ng Calvary, mga kapatid, hindi lang yung kasalanan natin yung tutubusin, hindi lang yung karamdaman natin ang pagagalingin that time, mga kapatid. Nung siya ando sa bundok ng Golgotha, mga kapatid, sa bundok ng bungo, meron siyang nakatanim sa kanyang kaisipan habang pasan-pasan niya yung krus.
Anong meron sa kanya? Great pain. Sobrang sakit, mga kapatid. Habang pasan-pasan niya ang cross, hindi lang sakit, hindi lang basta-basta pain yung ando sa kanya. Sabi ng mga scholar, siya ay pinapalo ng latiko na ang dulo ay merong sima na kapag ito ay kumapit, pag hinatak, may kasamang laman. Anong klaseng pahirap yung mga kapatid? Dito pinapalo lang yung mga masasama. O di mo ka, babarilin na lang, mainam pa yun wala nang hirap. Subat ang ating Panginoon, mga kapatid. Kung hindi lang katawan ng Diyos yung nagbuhat ng cross, hindi siya abot doon sa bundok ng Kalbaryo. May naisip ba natin yung sobrang sakit na dinanas niya? Tiniis niya ang lahat ng mga bagay. Ang matinding paghilab ng pagpasando sa krus, mga kapatid. Yung mga tao, ikaw ba ang Diyos? Bakit hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili? Sakit. Tiniis niya ang lahat ng mga pagtuyan ng tao. That time, mga kapatid, binabatukan siya. Sinasampal siya. Dinuduraan siya. Nidalagyan siya ng korona sa ulo. Pain. Merong nasa isip ang Panginoon that time, mga kapatid, meron siyang tinitignan na kailangan lumabas sa kanyang tagliran. Amen! Kaya yung krus yung pinagtyagaan niya, inabot niya hanggang doon sa krus ng Calvary. Yung pain na mga kapatid, meron siyang gustong ilabas sa kanyang tagliran. Sapagkat ang binhi, mga kapatid, ay kailangan mahulog sa lupa at mamatay. Kung mananatiling mag-isang Panginoon, kaya niyang gawin yun, mga kapatid, sa lahat ng mga bagay. Subalit gumawa siya ng isang dakilang ehemplo sa ating kalagitnaan, mga kapatid. Dumating siya sa krus ng Calvary. Matinding paghilab ang nangyari. Di ba? Pawis niya dugo, mga kapatid. Kasi nakita niya tayo na dapat mailabas sa kanyang tagliran. Nung sinabat siya, sinibat siya sa tagliran, mga kapatid. Anong lumabas? Tubig at dugo. At ang kasunod nun, kaya naririto tayo sa gabing ito. Sapagkat merong buhay na kumawala doon, mga kapatid, sa kanyang tagliran. Birth pains. Maraming sakit, mga kapatid. Maraming paghihirap. Subalit, sabi ni Apostol Pedro, na ang mga trials na ito, yung mga paghihirap ito, ay higit pa sa ginto na pinaparaan sa apoy, mga kapatid. Di pa napakabuti ng Diyos? So ngayon, dito sa ating binasa, doon sa 6th seal, na message ng prophet, sabi niya, see, there just exactly Isaiah saw the same thing. Kung itataas natin, sabi niya, what's this 6th seal opening up here now, plumb back here, 713 years before Christ come. He's been 2,000 years. Diyan na ba? 2,000 years, that be about 2,700 years ago, Isaiah seen this seal hanging there. 2,700 years, mga kapatid. Nakita na ni Isaiah yung aklat ng chapter 6 ng Revelation na nakahanging, mga kapatid. Nakabitin ang lahat ng mga mangyayari sa mundong ito. Nakita niya sa kanyang pangitain, sa kanyang vision, ang lahat ng mga mangyayari, mga kapatid. At ito ay mababasa natin dito sa Revelation. Tingnan natin sandali, mga kapatid. Huwag kayo mainip at matatapos na tayo. Sa chapter 6 ng Revelation, verse 12, sabi niya, at nakita ko na buksan niya ang ika-6 na tatak at nagkaroon ng malakas na lindol. Sabi sa English, mga kapatid, and I beheld when he had opened the 6th seal, and lo, there was a great earthquake. Pag sinabi mong great, hindi basta lindol-lindulan lang ito, mga kapatid. Great! Matinding lindol, mga kapatid. Ito ay nakita ni Isaiah that time. 2,700 years
Nakita niya yung panahon na magaganap. Now, sabi niya rito, at ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa gaya ng puno ng igos, na isinasambulat ang kanyang mga bungang bubot pagkahinampas ng malakas na hangin. At ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong aklat. Kung nakalulun, ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanyang kinatatayuan. Nakita na ni Isaias ito, mga kapatid. 2,700 years. Nagaganap ba? Sabi ni Isaias, isang dalaga ang maglilihi. Vision, pangitain. Sinasabi niya yung mga bagay na mangyayari doon sa hinaharap. Matagal daang taon bago naganap. Subalit magaganap, mga kapatid. Sapagkat sinabi ng sultan, ang langit at ang lupa ay lilipas. Dadapwat ang aking salita ay mananatili magpakailanman. Birth pains. Matinding paghilab, mga kapatid. Kaya ang mundong ito, ang karamdamang ito, yung COVID, wag niyo itong binabasta-basta. Totoo na mayroong COVID. Subalit ang ginagawa ng ibang tao, pinalalalali na. Kahit trangkaso lang COVID agad dyan para lumaki yung income natin. Ano yun? Puno ng kabulukan, mga kapatid. Yes. Amen. Uwi na tayo. Dito maraming kahirapan. Subalit sa ating binasa, mga kapatid, yung hirap nung nanay sa pagdideliver ng kanyang anak, kapag nakita niya yung sanggol na ilabas na, ang sabi ng sultan, hindi na niya maaalala pa yung mga hirap na kanyang naranasan. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Amen. Laban? Amen. Konti na lang. Praise God. Marami tayong mga iniisip na bagay. Marami tayong pinaplano, mga kapatid. Sa ating buhay, sabi ng prophet, kung nagtatanim ka kung darating ang Panginoon bukas, kung nagtatanim ka ng kamote, magtanim ka lang ng kamote ngayon. Kung nagtatrabaho ka, magtrabaho ko lang. Pero huwag mo siyang kalilimutan. Ang Panginoon, darating tulad ng isang magnanakaw. Pag nanakawan ko si Pastor Danny, hindi ko sasabihin, Pastor, nanakawan kita mamayang gabi, ha? Hindi ko sasabihin. Lihim yun, mga kapatid. At kapag dumating ang magnanakaw, ang kukunin niya sa loob ng bahay mo ay yung mga mahahalagang bagay. Hindi niya kukunin yung mga ang pamumuhay ay basahan, mga kapatid. Yes. Di ba? Marami tayong mga basura na dapat ilabas sa ating mga pamumuhay, sa ating mga bahay. Praise God. Pag dumating yung magnanakaw, hindi niya kukunin yung mga basura sa loob ng bahay mo. Ang kukunin niya ay yung mga mahalagang bagay, tulad ng ginto. Hindi niyo ba alam, mga kapatid, na tayo ay tinipo sa ginto? Praise God. Na habang dumarating yung pain, yung pagpukpok, praise God, lalo siya nagpapasalamat sa Panginoon. Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Praise God. Sapagkat ikaw ay ginto, ikaw ay nagpapasalamat sa Panginoon. Subalit kung ikaw ay tanso, kapag ikaw ay pinukpok, ikaw ay magrereklamo at ikaw ay mabibitak sa pamagitan ng pagpukpok. Madudurog ka. Subalit kapag ikaw ay ginto at dumaan ka sa apoy, sa pagpukpok, sa apoy, sa pagpukpok, sa mga trials ng buhay na ito, at kapag ito ay napagtiisan mo, tunay kang ginto sa harapan ng Panginoon. Birth pains. Persecuted but not forsaken. Hindi tayo pabayaan ng Panginoon, mga kapatid. Praise God, maraming mga trials sa ating buhay. Subalit, sabi ng isang awitin, take it to the Lord and prayer. Amen. Tayo pula tayo tumayo sa gabing ito. Praise God. Awitin natin ng the end time. Madalang natin awitin yun eh. The end time message. Kung meron tayong kanya. Yan. I look and see a sorrowing picture. The birth pains, mga kapatid, the hoarding mouths for selfish gain, their toil of hand,
For Israel, can they not see their dome is sealed? It's all in vain. Ano yun? Vain. Amen. Hallelujah. I'll look and see earth's soaring picture, the hoarding moth for selfish gain, their toil of hands for wheels and comfort. Can they not see their domicile? It's all in vain. Yes, Lord, help us, Lord. The end is here. Yes, amen. It's now at hand. The bride is gathering. The world is failing. Israel's awakening. Nations are breaking. The pain our prophet told us, we believe the end is here. Amen. Hallelujah. Sir, this is the time. Amen. Our prophets spoke. The angel came with a shout. The mountains shook as his voice cried out. Time is no more, amen. Loud and clear, the shout went forth. Hallelujah! The end is here. It's now at hand. The bride is gathering. The world is failing. Israel's awakening. Nations are breaking. Our prophet told us, we believe the end is here. Have you considered the end time message? Yes, Lord, amen. Have you considered Malachi 4, the prophet, amen? Revelation 10:7 and St. Luke 17 proclaim. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, the end is here. It's now at hand. The bride is gathering. The world is failing. Israel is awakening. Nations are breaking. Our prophet knows, as we believe the end is near. Our prophet told us, we believe the end is near. Amen. Hallelujah. Hallelujah. O dakilang Diyos, salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita, O Lord, na pinagkaloob mo sa aming kalagitnaan sa gabing ito. Lord, salamat po, Panginoon, sa mensahe na iyong ipinagkaloob, Panginoon, sa aming kapanahunan na aming sinusundan, Panginoon, sapagat ito ang siyang kalooban mo, Panginoon, sa bawat sa amin. Lord, patuloy na tulungan ang bawat sa amin, Panginoon, sa mga pain na dumating, sa mga sakit, sa mga trials sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, hindi namin magagawa na magtagumpay, Panginoon, kung wala ka sa amin. Hallelujah, sa aming kalagitnaan. Lord, pinakakaloob sa iyo namin ang kadakilaan at kaulahatian sa tanging ngalan lamang ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. The end is here. Pastor Danny, it's now what we believe
The end is here. One more time. The end is here. We believe that. Amen. Are we ready? Amen. Wala na yung mga basura. Amen. The world is failing. Israel's awakening. Nations are breaking. Our prophet told us we believe the end is here. Our prophet told us we believe the end is here. Amen. Thank you, Lord. Yan ang nais ng Panginoon sa atin. Di na tayo tumitingin ng panibago pang panahon. Wala na tayong iniintay na isa pang propeta. Amen. Nang sabihin niya, amen, I must decrease, you must increase. Hallelujah. At wala na ang prophet. At every time sa history, when God takes the prophet, amen, the disaster came. Laging ganun, mga kapatid. Ang judgment ay dumadating kapag kinuha na ng Panginoon. Inalis niya na ang kanyang propeta sa eksena. Amen. God took Noah in the midst of the people. Pinasok niya dun sa arka. Judgment came. Amen. So, ganun din sa ating panahon ngayon. Hallelujah. Ang mga tao ay nagkakaroon na lamang ng biyaya dahil nandito pa ang kanyang nobya. Amen. So, we're just so glad this evening. Amen. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. As I have mentioned sa ating mga ministers, sa ating mga kamanggagawa. Amen. We have a lot of things to do. We have a lot of things to be prepared sa ating hinaharap na ito, and we are already in the last leg of our journey. Kung gaano katagal ang Panginoon lang nakakaalam. Hindi naman pag sinabi nating maikli na lang ang panahon. Amen. Hindi naman ibig sabihin 1 linggo na lang, 1 buwan na lang. Amen. Ang Diyos pa rin ang nakakaalam nun. Pero totoong maikli na ang panahon kasi 6,000 taon na eh. Di ba? Kung nabuhay tayo, mga kapatid, sa panahon ng mga alagad, 2,000 years ago, amen, at nasabi nila, maikli na lang ang panahon. Gaano pa kaikli ngayon? Amen? Pero kung tatagal man ito ng 1 taon pa, 2 taon pa, 20 taon pa, 50 taon pa, we just don't know. Amen? Pero ang kailangan, lagi tayong tiyak. Amen? At ganyan sa panganganak, sabi, habang tumitindi ang hilab at ang pagitan ng hilab ay masyado ng malapit, no? Malapit sa isa't isa at patindi ng patindi. So yung mga nabanggit niya, naalala natin, no? Yung mga anthrax, yung mga nagkaroon na ng mga ganito pero hindi ganito na naging global yung effect. Amen. So when the effect of something becomes global, ang Panginoon ay niyayanig niya na yung niyayanig niya na yung mundo. Amen. Meron ng paggising na ginagawa ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, dito sa Capstone Believers Family, amen, let's keep on holding on. Amen. At huwag tayong bibitaw sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Whatever happens along the way, whatever happens around us, amen, laging nakatutok ang ating paningin, amen, doon sa inaantay nating pagbabago ng ating katawan. Amen. So this evening,